Hindi naging matagumpay ang kampanya ng ating current lineup sa Southeast Asian V-League at AVC Championship na composed of UAAP at NU core players. Saan nga ba pumalya ang ating pambansang koponan? Philippine Women's Volleyball Team, bright future pa rin. Balikan ang journey ng UAAP stars sa international stage. Top performers at future prospects ng national team, kilalanin. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Naging masaklap ang journey ng ating young guns sa recent tournaments. Nakalahok ang Pilipinas kabilang dito ang Southeast Asian V-League at ang katatapos lang na 2023 AVC Championship sa Thailand. Out of 11 games, isang panalo lamang ang nasungkit ng koponan, ang kanilang huling game laban sa Uzbekistan. Sigh of relief ang panalong ito mula sa 10 consecutive losses at maganda pang straight sets 25-20, 25-17 at 25-23. Sa likod nito ay medyo marami pa ring lapses ang koponan. Isa na nga dito yung sinasabi natin last video, yung maturity, composure at consistency. Well, hindi naman natin masisisi ang mga players dahil karamihan sa kanila ay baguhan lamang sa international stage. Unique experience ang naranasan nila sa malaking torneo tulad ng 2023 AVC Seniors Championship kung saan karamihan sa teams ay nagpadala ng professional players sa kani-kanilang mga koponan. Ang malungkot lang talaga ay yung kitang-kita yung potensyal ng batang team natin pero talagang may kulang at may mali na hindi na kontrolado ng players na pag-uusapan naman natin ng buo sa ibang video. Anyway, balikan nga natin ang naging journey ng NU Core National Team simula CV League. As we all know, naging maayos kahit papano yung Southeast Asian V-League performance ng koponan. Though walang naipanalo ang koponan sa 6 na games, ayos na rin knowing na Pilipinas lang ang may younger composition na lineup kumpara sa Thailand, Indonesia at Vietnam na may Moxley at Charaporn, Pimpichaya, Forty at Ratri. Pero syempre hindi rin naman tama na i-sugarcoat yung mga lapses ng koponan. Meron at meron yan. In terms of height ay hindi na nga lugi ang ating younger team pero alam naman nating mas may tatangkad pa yan kung UAAP All-Star ang ipapadala. Chemistry wise kahit papano ay nakasabay rin ang ating team dahil karamihan ng mga players ay galing sa NU. Pero syempre iba yung connection ng legit national teams ng mga nakalaban natin. And sa skills, well, satisfactory ang pinakita ng Philippine team pero syempre ibang level pa rin yung nakalaban natin considering na karamihan doon ay Team A players. Sa leg 1, isang set lang ang naipanalo ng koponan. Laban ito sa Vietnam Team A. At yun din ang unang game ng koponan kaya sobrang impressed ng Philippine volleyball community. At sa second leg, mas nag-improve ang koponan dahil sa mas matagal na rin silang nagsama at nakapanalo nga sila ng 2 sets, isa sa Vietnam at isa sa Indonesia na muntik pa sanang mai-5 sets ng Pilipinas. Hindi lang yon dahil nakakuha pa nga ng individual award si Alyssa Solomon bilang Best Opposite Spiker matapos maging best scorer ng torneo sa second leg ng CV League. Overall, impressive na rin talaga ang pinakita ng koponan sa CV League at medyo malayo nga yan sa kanilang ikalawang subok ngayong 2023 AVC Senior Women's Volleyball Championship kung saan nakaranas ng sunod-sunod na heartbreaks ang Pilipinas. Una, ang kanilang first game kung saan leading na sila 2-1 pero natalo pa laban sa Kazakhstan. Pangalawa ay ang historic loss laban sa Hong Kong, ang kauna-unahang beses na natalo ang Pilipinas laban sa Hong Kong. At pangatlo ay ang panibagong heartbreaking 5-set loss laban naman sa Iran sa classifications na naging dahilan kung bakit nalaglag ang Pilipinas sa battle for 13th. Pero bukod doon, ang masaklap pa ay bumaba nga sa rank number 77 ang world standing ng Pilipinas nang matalo laban sa Iran. Naging masaklap rin na muling nalaglag ang Pilipinas sa worst record nito sa kahit anong AVC competition bilang 13th place. Huling naging 13th place ang Pilipinas noong 1991 at 1993 AVC Championship. Overall record ng young national team ay 1 win and 10 losses.
Pero kahit nga nakaisang Pilipinas sa AVC, no doubt na mas maganda talaga yung naging performance nila ng Southeast Asian V-League. Dahil naman sa hindi paglahok ng Pilipinas sa 2022 Asian Games ngayong Setyembre sa China, next year na muli ang susunod na laban ng Philippine Women's Volleyball Team. At hindi na nga kagulat-gulat kung ilang players na lang mula sa current lineup ang maisasama muli dito dahil paniguradong bago ulit ang national team ng bansa. Ilan naman sa mga big names at top performers ng koponan ay sina Alyssa Solomon, Bella Belen, Vangeline Sug, Nina Itang, Camila Lamina at Roma Daromal. Sila nga sa tingin ko ang mga pangalan na dapat i-consider sa pool of players kung meron man sa susunod na taon. Overall, magandang learning experience at exposure na ito para sa Young Guns. Nasa bright future pa rin ng national team kung maaalagaan at hindi pang UAAP lang na sinasabi ng mga bashers. Pero sana nga ay huling learning experience na ito at next year simulan na ang totoong laban.